Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatag. Card bag sauce simbahan. Magandang hapon mga kapuntos. At sa hapon po na ito, ang ipipresenta ko pong video sa inyo, isa pong video ng isang bastos na member ng MCGI na nagtatago sa alias na Almazora Rashid. Ito siya ay unang nagparamdam sa programa noong January 27, 2024 sa Punto por Punto Bible Study. Jared Almaz. Okay, sige. Bro, Jared, pa-open ng camera. Ikaw, isang MCGI, isang protestante. Ang rule namin dito, kinakailangan open ng camera bago magtanong, magpakilala at anong sekta ka. Brother Jared, pa-unmute. Bro Jared? Pa-unmute bro, pa-unmute. Ayan. Isa magpapalang gabi sa iyo kapatid. Anong sadya mo rito at ngayon ka lang pumasok? Open mo yung camera bro. Sorry po. Wala. Hinahanap ko si Jando. Ayun. Okay, open mo muna yung camera. Para makita ka ng mga... Tignan natin kung may bayag kayong mga taga-punto pero... Bro. I-mute mo na kita. Palalahanan lang kita. I-mute lang muna kita ha. Palalahanan lang kita. This is religious program. Bawal dito ang mga salita na hindi kaya-aya like bayag. No, kung ginagawa niyo yan sa kung ginagawa niyo yan sa MCGI sa pag-aaral niyo, wag mong dalhin dito. Hindi po pwede rito yung po yan. Yes, so please kapatid, no, bilang Kristiyano, ipanatili natin yung pagiging Kristiyano. Wag tayong magsalita ng mga bagay na hindi pang Kristiyano. Okay ba kapatid na Jared? Ipapa-unmute kita uli, please. Bro? Yes bro, Angel. Ibigay mo nga yung talata kasi yung mga MCGI parang okay sa kanila yung bad words eh. Sige, anong talata? Talata, Mateo 12:36 nga bro. 12:36. Sige, basahin muna natin, no? Brother kasi Jared. Sa kanila, hindi bawal yan eh. Kasi ito ay salita ng Diyos, kaya tingnan muna natin bago tayo magsalita, no, ng mga hindi maaya kasi baka magkasala tayo niyan, no? So ito ang sabi ng nasabing talata. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Ayan, napakalinaw ng talata, Brother Jared, no? Ang walang kabuluhang salita ay 37. Pagbabayaran at pananagutan sa 37. Wawalang sala ka o parurusahan ka batay sa iyong mga salita. Ayan. Hindi tinuturo ni Brother Eli yan. So, yan po kapatid, no? Yan. Sabi ng Biblia, Old Testament, be holy because I'm holy.
Yes, Walang amen. holiness sa mga nagbabad words, kapatid. Even si Apostol Pedro, sinabi niya yun. Ang naghirang sa inyo ay banal, dapat magpakabanal. So please, kung nagpunta ka rito po para magsalita ng bad words, hindi ka po accepted. Ngayon, kung Yes. gusto mo naman ng magandang usapan po, pag-aaral lang, no? Pag-aaral na may respeto, at the same time, may kabanalan na rin, kasi ang pinopromote natin dito, kaligtasan at kabanalan. So Amen. please po, make sure na lang yung words natin. Watch out for our words na lang po, no? Salamat po. Okay, maraming salamat Bro Angel sa paalala. So paalala ulit, Bro Jared, i-unmute kita, no? So please, Make sure, sabihin mo ano ang sadya mo ngayon, at i-schedule kita kay Bro Jando na yung inahanap ngayon. Wala siya, pero bibigyan kita ng pagkakataon na makapagsalita ngayon dahil late ka nang pumasok. Kung pumasok ka sana kaninang umaga, ako ang haharap sa iyo. Pero since late na, hindi kita haharapin, since si Jando naman ang hinahanap mo. Pero bibigyan kita ng pagkakataon magsalita kung ano ang pinakasadya mo. Brother Jared, go ahead. Sa inyong lahat, no? Yes. Narinig nyo ba? Yes, malinaw naman bro. Ayan, maganda, malumana yung boses mo bro. Welcome ka dito kapatid. Anong sadya natin? Di ba sinabi nyo ko kanina, yung wag lumabas sa inyo yung walang kabuluhang pagsasalita. Naiintindihan mo ba yung talata? Yung pagsasabi diyang walang kabuluhan, iba yun eh. So, anong gusto mong itanong? Ito lang, saglit lang. Papasok ka ba dahil gusto mong harapin si Jando? Gusto mong makipagtalakayan na ano ba? Hindi, kung gusto mo magtanong o magturo ka ba sa amin, ano po ba yung pakay mo? O magturo? Wala ako sa bahay eh. Pupulbusin ko kayo kung nasa bahay. Pagbibigyan ko kayo ngayon. Okay bro, ganito na lang bro no. Since si Jando naman talagang hanap mo, i-reserve mo na lang yan. Yung mga bala mo na yan, kahit paltos yan, i-reserve mo yan. Kasi bibigyan ko ng pagkataon yung mga kapatid namin dito na nakalain na kasi malapit na ang oras, hanggang alas 11 lang kami bro. Kukulangin tayo sa oras kapag haharapin ka pa namin. Okay, since okay, bibigyan kita ng 2 minutes lang ha. Sana wala nang maraming pasakali. 2 minutes, go ahead. No bad words, please. Oh, no bad words. Kayo nila Jando at si Sar, magtulong na kayo, patutunayan ko mga tarantado talaga kayo. Okay, so huwag ka na magsalita, off ka na. Hindi pwede. Malis. Hindi ka Mute mo na yan. Ano yun na, block nyo na. Bro, Demonyo ang nakapasok. oo nga eh, ayaw. Kasimple lang ng ng pakiusap namin sa kami pa nakikiusap. Ikaw na yung pumasok. Kami na nakikiusap, no? Please, wag kang gumamit ng mga salitang walang kabuluhan. At nagpupo pa ako, bro. Pa ako ng po sa kanya. Tapos bad words pa rin. Talaga makikita mo, lilitaw ang tunay na kulay, no? So, yun po yung alam natin, yung mga taga-MCGI, ayan, nagpapatunay. So, sabihin nyo na lang po, maganda yan, i-share nyo sa langatan ng mga taga-MCGI. Kung may kilala kayo, makita nyo kung ano yung ugali nila at yung bibig nila, napakasama. So, yan ba yung may kabanalan para sa inyo, mga taga-MCGI? So, mag-isip-isip po muna kayo, no? Ayan, pakishare nyo to kung ano yung nangyari ngayong gabi. Napakagandang, napakalinaw, no? Kung gaano ba talaga ang mga ugali, no, at turo ng mangangaral nila sa MCGI. Ayan po yung mga resulta. Kung ano yung bibig ng amo, ayun, napapasa sa mga miyembro. Nakakalungkot lang po, no? So, Brad, baka puro mura yan, wag yun ang tanggapin. Baka puro mura pa. Kagaya lahat pa tayong tarantado eh. No? Hindi, wag mo nang banggitin, bro. Ano yan, ang mangyayari dyan, bro, Eli style, ang pagmumura kasi accepted sa kanila. So, hindi magandang kadebate yan, kapatid. Tingnan mo, ngayon lang, may po na tayo ng po, nirespeto natin siya, pero tingnan mo yung binalik niya. Ganun, yung ng kabanalan kasi sa kanila, pwede magmura. Ganun ang kabanalan sa kanila. So, wag na lang, kapatid, back to program tayo, regular program. Yes, no. So, bukas, bibigyan ka uli ni Brother Jando, no? Si Brother Jando ang haharap sa'yo. No, kung talagang gusto mo ng ganyang usapan, hindi ka atasan ni Bro Jando kapag ganyan. So, kami dito, ang sa amin, kung gusto mo makipagharap sa amin, kahit ako, gusto ko yung mahalumaan, yung walang gaguhan na salita. Ayaw ko nung may gaguhan. No, kaya kung ganyan ka magsalita, hindi kita ihaharap, no, sa mga kasama ko.
at sa akin din, no? Hindi kita haharapin kung ganyan ka kasi nakakawala ng kabanalan yan, kapatid, no? Ito ay pag-aaral sa salita ng Diyos at hindi tawag diyan, pag-aalipusta sa kanyang salita. Okay? So hintayin mo si Bro Jando, pag makaharap mo si Bro Jando, ilabas mo yung sinasabi mong karunungan, kayo mag-usap ni Bro Jando patungkol sa bagay na yan. Hinahanap daw niya ako. Subalit, wala ako nung gabing yon dahil ako ay nasa outing kasama ang ating mga katropa sa ginagawa namin na punto por punto sports and evangelization. So, nandun ako sa labas, wala ako dito sa programa. Hinanap daw ako nitong nag-aalya sa napangalang Almazora Rashid na member ng MCGI. At dahil wala daw ako doon, ayon ba kay Brother Junri, ay nagpakita ng kabastusan ng kanyang ugali. Yan ang reason kung bakit siya tinanggal. No? Nasa programa ng iba, nagpapakita ng kabastusan. Isang palatandaan na ang mga member ng MCGI, lalo na kapag ganyan ang ugali, ay hindi mga Kristiyano. Totoo ang sinasabi doon sa Job 22:15 na ang dating daan ay dinadaanan ng masasamang tao. At kung naaalala natin ang sinabi ni Willie Santiago patungkol sa ang dating daan, pakinggan natin ito. Yan kasing ang dating daan, sabi sa Biblia, yan po yung daan na nilalakaran ng masasamang tao. Kaya pag-aralan nyo po pamumuhay po ng mga lumalakad sa ang dating daan o mga pamilyang wasak, mga pamilyang pinag-aaway-away ng kanilang leader. Ayan, walang pagpapahalaga po sa pamilya. Yung anak lapastangan sa kanyang tatay. Mga panahong ako po'y bago pa lang na napasama dyan. Yung si Bitoy, yon. Kung lapastanganin po yung kanyang tatay, kung tawagin ni Posporo. Nakita ninyo? Isang anak ang walang galang na lumapastangan sa kanyang sariling tatay. Mga pamilyang nag-aaway-away dahil pinaaway-away ng kanilang mga leader. At ngayon, eto naman, newly converted, hot na hot, at hinahanap daw ako para makipagsubukan. Dahil hindi niya ako naabutan sa live, chinatan ko siya kung bakit niya ako hinahanap. At base sa kanya, gusto lang niya makipagsubukan sa akin. Teka, bro, wag ka munang mag-ano ng kabaklaan, bro, kasi kabaklaan sila yung mga patutsada eh. At hindi maganda sa isang Kristiyano na nagsasabing Kristiyano siya, pero ang bunganga napakarumi magpatutsada. Wag mo ko paandaran ng patutsada mo. Bigyan mo na lang ako ng sagot kung papayag ka ba na sa talakayan natin, unahin muna natin na patutunayan kung mali ang aral ni Soriano. At pangalawang debate natin, patutunayan mo naman na hindi kami sa Diyos. Sagutin mo lang, bro, wag ka na lang magpatutsada kasi hindi ko gawain yan ng magpatutsada eh. Pagsamahin natin yung topic na yon. Paano pagsasamahin, bro? Bigyan mo nga ako ng example. Paano pagsasamahin yung dalawang topic sa isang debate? Halimbawa, unahin natin yung topic na sinasabi mo. Tapos pag natapos natin yung isang topic na yon, doon naman tayo sa kabilang topic ko. Napakadali lang. So ganito. 15 minutes affirmative stand. Sino ang affirmative stand yan? Ako. Ganon. Okay. Pagkatapos ng 15 minutes affirmative stand, 10 minutes tanungan portion, tatanungin mo ako, ganon. Cross-examination. Tapos, 15 minutes negative stand, ikaw naman nagtitindig na patutunayan mong mali ang sinasabi ko na mali ang aral ni Soriano. Sige, call ako dyan. Tapos, 10 minutes ako naman na magtatanong sa'yo. And then, rebuttal stand naman. Ako yung mauna kasi ako affirmative side. So, yung mga pinaliwanag mo na aral ni Soriano, tama raw, i-rebat ko yon. Tapos ng 15 minutes, 10 minutes naman, tatanungin mo naman ako, 10 minutes, ganon. Kasi Biblia yung brad Lahat na nasa Biblia, tama yun. Ikulong naman Yun na nga bro. So 10 minutes, tatanungin mo ako, then this same, ikaw naman, rebuttal stand naman ulit, 15 minutes. Tapos tanungin kita, 10 minutes. Tapos final conclusion, tig pa 5 minutes, ganon.
Call na ako dyan sa mga ano mo. Ayan na nga. Yo, tapos, pagkatapos ng topic na yon, tapos ng 5 minutes conclusion, both sides, yun namang debate naman na patutunayan mo na ang Iglesia Katolika hindi sa Diyos. Tama? Oh. So, ibig sabihin, aabot tayo ng 4 na oras sa debate, ganyan. Ayan, mahangin talaga sa labas, ano? Sabi niya, lalabanan daw niya ako kahit 4 daw na oras. Pero nung kami nagkatalakayan, sinubukan ko lang magkipagtalakayan sa kanya, ilang minuto lang hindi na umubra. Mahangin ba? Sobrang mahangin talaga. At hindi lang yan. Gusto niyang hamunin si Father Darwin Gitgano. O kaya gusto nyo na lang, dun sa isang topic, tayo, no? Tapos dun sa pangalawang topic, si Gitgano ang hahamunin ko. Ay, hindi. Hindi pwede na haharapin ka ni Gitgano kung hanggang call ka lang. Kung gusto makaharap si Father Darwin Gitgano, punta ka ng Bohol. Ayun, so sinabihan ko siya na kung gusto makaharap si Father Darwin Gitgano, kailangan mo muna pumunta sa Bohol. Dahil haharap lang yan sa debate harapan. Kaso nga lang, ang problema sa duwag na ito, ang gusto niya hanggang call. Kawawa naman. Kaya nasabihin ko sa kanya na kapag kailangan personal na harapan. Bakit? Kasi gagawan niya ng multa. 50,000 sa hindi sisipot. Kaya, whether you like it or not, kahit saan ka pa magtago, hahabulin ka ng abogado, mababayarin ka ng 50,000 kung hindi ka sisipot. Alam kasi natin kasi, dating daan kasi, pinagbabawalan yan ni Daniel Rason na magipagdebate, pero ang kakapal pa rin ng mga apo na maghamon, magipagtalakayan kahit na pinagbabawalan ng kanilang leader. Ito, pakinggan nyo. Sige, sige, aasahan ko yan ha. Kasi baka pagdating ng malapit na yung panahon, bigla kang aatras, sasabihin mo naman na i-debate mo na si Father Darwin sa iba. Pag sinong nanalo sa kanila, saka ko nakaharapin. Kasi ang totoo, pinagbabawalan kayo ni Daniel Rason makipagdebate. Wala. Ha? Patot sa ayoko yung mga kasi kadalasan kasi debate ko MCJ harapan, before magharap, sasabihin pa, magdebate muna kayo ni Alvin Gitamundo, kung sino manalo sa inyo, siya nga harapin ko. Nag-set na kami ng schedule. Ako, wag mo kong gaya sa mga ganun, bro. Sige, aasahan ko yan sa iyo, bro, ha. By April. Dapat sa loob ng months of April, starting April 1, pumunta ka sa Bohol, makipagtema ka kay Father Darwin, para iset yung debate nyo, or March. Ngayon darating na March, punta ka sa Bohol, magkipagtemahan ka kay Father Darwin, at may multa yan, bro, sa hindi a-attend. May multa yan na 50,000 sa hindi a-attend. Sigurado ka bang a-attend ka? Kung sa call, pwede naman sa call. Hindi nga call si Father Darwin Ang gusto ni Father Darwin, harapan. Kaya nga ang debate niya kahapon talaga harapan. At na yung darating na February, harapan pa rin sila ni Julito Daig. Sa March, harapan pa rin sila ni Ismael Bahenteng. So kaya kung gusto mo mailagay kita sa sa magkikipagdebate sa kanya, harapan na debate ang gaganapin. Hindi, magkukondisyon ako. Sa call tayo. Hindi. Wala, bro. Hindi. Ayan. Alam nyo ba kung bakit niya pinipilit sa call? Kasi unang-una, hindi siya authorized. Ngayon ha? Pangalawa, pinagbabawalan ni Daniel Rason ang mga membro makipagdebate, pero ito, makapal talaga ang apog. No? So, kaya gusto niya sa call. Sa akin nga call lang, hindi na umubra O baka sabihin yun na At saka, meron mga member ng MCJ, tinatanggi siya na siya daw ay member. Tinatanggi siya na siya daw ay member. Pero meron ako mga pictures ipapakita na siya ay hindi talaga nagpapaka-member, kasi member talaga siya. Katunayan, nasa loob siya ng mga coordinating center. Baka sabihin naman nila, hindi naman yung nasa picture na yun Baka sabihin nila, hindi yun nasa picture.
sa thumbnail nito, doon ko lalagay ang picture niya. Baka sabihin ng mga MCGI, hindi naman yan yung nasa picture eh. Ito yung mukha niya. Bakante ka bro? Bakante ka ba sa sa Biyernes ng umaga? Sige, pwede. Sige. Wala naman kaming... Biyernes ng umaga, alas 10. Buksan mo ka camera mo, bro. Buksan mo camera mo. Ha? Camera. Anong camera? Ayan, buksan mo. Parang hindi ko si Jando eh. Ikaw kayo unang mabukas ng camera. Alam ko ako to eh. Hindi mo nakikilala yung boses ko. ikaw daw unang mabukas ng camera para makita ko na talagang may lakas ka ng loob na maglabas ng mukha. Wait lang. Turning on eh, oh. Sige daw. Subukan natin, bro. Sige. Ayaw magbukas ng camera ko. Di ako naniniwala dyan. Huwag ka masinungaling. Bro. Ang MCGI member ka pa naman. Alam mo yung 1844, kaya huwag ka magsinungaling, bro. Alam ko yung style ninyo. Eto, end call ko, tapos call ulit ako. Nagloloko kasi messenger ko eh. Yun na nga. May issue ko yung... Hindi nga ako naniniwala dyan, bro. MCGI kayo at may rule kayo na huwag makipagdebate kaya hindi kayo naglalabas ng muka. Alam ko yan. Huwag mong palitawin sa akin na sira ang camera mo. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Huwag kang mag-request sa akin ng isang bagay na alam mong hindi mo kayang gawin, okay? Paano hindi kayang gawin? Sige nga, nag-request ka sa akin na magbukas ako ng camera. Ikaw daw mauna mabukas ng camera, tapos mo magbubukas ako ng camera. Sige, go. Sige, i-end call mo muna. Patayin mo, hindi ko kasi mapatay yung call eh. Nagloloko kasi yung messenger ko, i-call ended mo muna, tapos tatawag ulit ako. Sige, try natin kung talaga bang to. Sige. Try natin kung talaga magbubukas ng camera itong itong mukong na ito, So, tawagan natin ulit. Sige daw. Silipin natin ha. Tatanong ba, ano ba to? Lakas pa talaga loob nito. Well, hindi siya nagbukas. Ba't patay ang ilaw? Ayan. Okay, dahil nagbukas ka na ng mukha. Nagbukas ka na, eto na. Ako naman. Ayun, confirm mo na ako yung kausap mo. Okay ka na? Confirm mo na ako yung kausap mo. At hindi na kita marinig. Hindi mo marinig? Okay ka na, bro? Confirm mo na ba na ako yung kausap mo? Okay, bro, okay. Ayos yung baka naka-broadcast kayo niya, bro. Di ba Ayun po ang kanyang mukha. Nakita na natin ang kanyang mukha. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, Biyernes ng umaga, alas 10, tawag siya. Alam nyo ang nangyari? Hindi siya tumawag. Hindi man lang siya nagparamdam nung Biyernes ng umaga. At naka-offline siya. Tingnan nyo? Nawala ang kanyang tapang. Ba't nawala ang kanyang tapang? Kasi, before Friday, tumawag na siya. At nakipagsubukan. Tingnan ninyo kung ano kinahinatnan ng aming talakayan. Akala ko ba ngayon? Biglaan nga eh. Pero hindi nangangahulugan na takot ako sa'yo. Sabihin mo na naman, eto atras. Hindi ganon. Sadya lang talagang may Kasi pag magsisinungaling ka, anak ka ng Diablo, 8:44 ng 1. Ewan ko lang sa'yo kung nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling, bro. Hindi ko ugali yan, bro. Kaya, ang kadalasan nagsisinungaling talaga. Ang kadalasan sure ka bang hindi ka nagsisinungaling?
Yes, bro. Doon nga lang sa mga pagla-live mo, palingan na yung ine-expose nyo ni Darwin Gitgano eh. Gaya ng ano, bro, gaya ng ano. Lahat, yung mga sacrament, that is a lie according to the Holy Scriptures. Kaya yung doctrine of the Catholic Church is unbiblical. Saan sa Biblia sinasabi na ano na walang sacrament? Because yan, baka di mo nababasa yun. Naiintindihan mo yung sacrament o hindi? Or yung, saan mo mababasa lang? Hindi. Naiintindihan mo ba yung term sacrament o hindi? At ng Diyos. Hindi, sagutin mo bro. Wait lang na. Kasi may sinabi ka kasi na unbiblical. Kaya kaklaruhin ko lang. Naiintindihan mo ba ang term sacrament o hindi? Unbiblical. Hindi, sagutin mo bro. Kasi meron kami tinatawag bro na Sacrament of Baptism. Sacrament of Baptism. Tanong, wala bang bautismo sa Biblia? Mo eh. Hindi, sagutin mo bro. Huwag ka munang parang bata ba na paiwas. Kasi ang pangit naman, nire-record kita ngayon tapos para kang batang paiwas. Hindi pa ka nagsisimula, paiwas ka na. Pakita mo sa akin yung galing mo. No? Meron kami tinatawag na Sacrament of Baptism. Ang tanong, merong bang bautismo sa Biblia o wala? Sinasabi. Bro to. O sige, naka-record pala ako eh. O sige, so dahil naka-record ka, sagutin mo yung tanong ko. Kakasabi mo lang na walang sacrament sa Biblia. Yan tanong ko ngayon, meron kami tinatawag na Sacrament of Baptism. Sa Biblia ba walang bautismo o meron? Meron. O to, sige, sacrament. Hindi, bro. Maging ano ka bro, wag mo ipakita na para ka palang kakaaral. Ha? Huwag mo ipakita sa akin na para ka palang kakaaral lang, ano? Ayan, nakita nyo? Nawala yabang niya. Hangin lang, no? Nakakaunang tanong pa nga lang ako, nabibilao ka na. Totoo nga pala yung sinabi ni Alfie Angeles patungkol sa mga ang dating daan members. Eto. So yun. Saka ang dating daan kasi, brother, akala nila, pag sila yung mga membro nila, pag nagsalita, akala nila, alam na nila yung buong katotohanan. Ha? Anong banal na halik? Anong banal na halik? Ganun sila magtanong eh. Tanongin mo miyembro, alam ba niya yung banal na halik? Saan niya nakatira ang Diyos bago lalangin ng langit at lupa? Kahit yung mga miyembro nga, hindi alam eh. Ewan ko si Josie kung alam nila yung turo doon sa ano. Mahilig sila magpakita na akala nila ang galing-galing nila. Ganon. Pero walang alam yung brother. Ginagarantiyahan ko sa'yo. Ganon. Impress lang sila kay Mr. Soriano. See, tingnan nyo. Nagpapakunwaring marunong pero totoo, walang alam. Walang alam. Siya, kinukontra niya ang sacrament, wala raw sa Biblia. Ang tanong, naunawaan ba niya ang term sacrament? Hindi makasagot. Ha? Hindi makasagot kung ano ang term sacrament. Yan ay isang palatandaan na kumukontra sa isang bagay, hindi naman nauunawaan. Sana, bago ko kontra, unawain muna, alamin muna kung bakit gano'n, bakit ganyan. Bago kumontra, hindi ko kukontra na wala namang enough reason. Diba? Nakita ninyo? Ngayon, tinanong ko siya, meron bang sacrament, meron kami sacrament of baptism, meron bang baptism sa Biblia? Sabi niya, meron. Eto, huwag mo ipakita na baguhan ka lang. Sagutin mo ang tanong, sabi mo, walang sacrament sa Biblia. Meron kami tinatawag na mga 7 sacraments eh. Isa dyan yung the sacrament of baptism. Ang tanong ko sa iyo bro, meron bang baptism sa Biblia o wala? Meron? Meron baptism, pero wala. Ayun, meron pala. Pangalawa, meron kaming tinatawag na sacrament of matrimony. Yung kasal. Tanong, meron bang kasal sa Biblia? Meron, pero walang... Ayun, meron pala. Ang galing mo naman pala eh. Pero ba kaming sacrament of reconciliation, yung paghihingi ng patawad. Tanong, meron bang paghingi ng patawad sa Biblia? Meron, kaso... Ayun, meron din pala. So, napatunayan mo sa pagsagot mo ng meron na meron pala.
Ang tanong, naiintindihan mo ba ang term sacrament o hindi? Yung sacrament na yon, magkaiba yun eh. Wala nga sa Biblia. Hindi, ang tanong ko sa iyo, naiintindihan mo ba ang term sacrament o hindi? Hindi mo naintindihan? Naintindihan. O sige, dahil naiintindihan mo ang term sacrament, sakramento, sakramento. Ano ang ibig sabihin ng terminong sakramento? Mga sacrament na magkaiba yan. Hindi, sagutin mo bro. Sabihin mo kasi, naiintindihan mo kung ano ang term sacrament. Kaya kita tinatanong, ano ba ang ibig sabihin ng sakramento? Yung sakramento, yun, walang bayad yun. Hindi yan ang tanong ko bro, hindi ko tinatanong kung may bayad ba o wala. Ang tanong ko sa iyo, dahil naiintindihan mo ang term sacrament, ano ang ibig sabihin ng sakramento? O, ganito na lang dyan do, ay bro. Ayun, natakot na. Umatras na. Umatras na. Hindi nasasagot yung tanong. Napakaliwanag ng tanong, hindi ba? Ano ang ibig sabihin ng sakramento? Pangit naman kasi, tututol ka sa isang aral, hindi mo naman naiintindihan. Nakita nyo yon? Yan ba ang maghahamon sa akin ng talakayan kahit abutin pa ng 4 na oras? Ilang minuto pa nga lang, hindi na tumatagal eh. Hirap na hirap siya, ilang minuto pa nga lang ko tatanong, nahihirapan na ng gusto eh. Tapos sasabihin sa akin, lalabanan ako 4 na oras? Hindi talaga sa yabang. Hindi talaga sa yabang. Tinan nyo, napahiya rito, tuloy. Kaya tinatanong ko sa iyo para maging balido naman ang pagtutol mo. Ang tanong ko, ano ang ibig sabihin ng sakramento? Kanina sinabi mo, yung bautismo nasa Biblia. Nasa Biblia yung kaso walang bayad yun. Hindi... Ay nako, ang layo mo naman eh. Ang layo, hindi ko tinatanong kung may bayad ba o wala. Huwag mo ipakita sa aking baguhan ka lang na nararamdaman kong naiipit ka eh. Huwag mo iparamdam sa akin na ipit ka. Ang paraan para hindi ko maramdamang naiipit ka, sumasagot ka ng diretso sa aking tanong. Eto, ang tanong ko ulitin ko. Sabi mo, naiintindihan mo ang term sacrament. Tanong, ano ang ibig sabihin ng terminong sakramento? Ayan, yung mga ano yan. Sa Roman Catholic yung sacrament na yan. Ano nga ibig sabihin bro? Isa religious ceremony. Ceremonial yan ng mga ng mga Kristiyano. Okay. So, religious ceremony. Malapit na. Ang meaning ng sakramento, sacred signs. At isa na dyan, yung baptism, yung matrimony, yung reconciliation. Sacred signs, sakramento. Latin yan eh. So, yon. Kaya, meron ka pang gusto sabihin? Pagbigyan kita ngayon. Oo. Sabi lang na sakramento, walang bayad. Yan sa inyo may bayad eh. Kaya sige. Sabi mo, sakramento may bayad sa amin. Hindi mo ba alam na sa amin kapag yung banal na bagay binibenta, sacrilege yun? Ibenta nyo yan, bro? Hindi. Sagutin mo lang bro kung yes or no ba, no? Alam mo ba na sa aral ng Katoliko, ang pagbibenta ng mga sagradong bagay ay sacrilege o hindi mo alam? Wala yan. Hindi. Bro, wag mo na mo iparamdam sa akin na baguhan ka lang. Kasi kadalasan kasi mga baguhan kasi, atat na atat, wala namang alam. Kaya ipakita mo sa akin na may alam ka. Okay? Eto. Alam mo ba na sa aral ng Katoliko, ang pagbibenta ng mga sagrado ay sacrilege.
Alam mo ba yan o hindi? Aral ng Katoliko yan, bra. Yun nga, aral nga ng Katoliko, di ba? Sa aral ng Katoliko, alam mo ba na sacrilege sa amin ang pagbibenta ng mga sagradong bagay? Yes or no? Natin, nililigaw mo. Hindi, alam mo ba o hindi? Sagutin mo lang kung alam mo o hindi. Alam ko yan. Kung alam mo. Ngayon, sa aral ng Katoliko, kung sacrilege ang pagbibenta ng mga sagrado, tanong, mortal sin ba para sa Katoliko ang sacrilege o hindi? Mortal sin yan, bro. Ayan, mortal sin pala eh. So dahil mortal sin, hindi binibenta. O yan, nakita mo? Nakita mo? Di nabilaukan ka na naman ulit. Ano pang ibang isyong gusto mong pag-usapan natin? Pero may huwag ka lumayo, lalayo ka na eh. Hindi ako lumalayo. Nasagot na. Sacrilege sa amin ang pagbibenta ng sagrado gaya ng bautismo. Sagrado yun, hindi pwede ibenta yun. Yung kasal, yung binyag, yung kumpil. Mga sagrado sa amin niya, sakramento nga sagrado, no? So hindi pwedeng ibenta kasi pag ibinenta namin, ayon sa amin turo, sacrilege yun. At kapag sacrilege, mortal sin yun. Kaya hindi pwede yan. So nasagot na, nabigyang linaw na. Ano pang ibang issue na gusto mong pag-usapan natin na hindi yung tema natin? Wait lang, bro. Di ba sinabi mo na mortal sin yung pagbabayad sa inyo ng sacrament? Yes, mortal sin, bro. Tama. Mortal sin. Di ibig sabihin, hindi pinababayaran sa inyo. Yes, hindi pinababayaran, bro, kasi ayon sa official teaching namin, yan ay mortal sin ng sacrilege. Tapos na to. Tapos na tong diskusyon na to. Kung may maipakita akong referensya na galing sa Catholic Church na yung 7 sacrament na yon may bayad. Sige, basahan mo ko, bro. Official document ng Simbahang Katoliko, ha? Pangalan ng libro, sino ang imprimator, sino ang nihil obstat, pahina ng official na dokumento ng libro na sinasabi doon na ibinibenta ang mga sagrado. Sige. Eto, kailangan mo, bago ko ipakita yon, i-accept mo muna. Ay, hindi yan makatarungan, bro, na i-accept mo, hindi mo naman sigurado. Kahit si Eli Soriano, hindi tumatanggap yon na hindi kinaklaro. Ha? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Maski si Soriano, hindi nag-a-agree yun hanggat hindi kinaklaro. Kaya klaruhin mo, ano ang pangalan ng libro namin, sinong imprimator, sinong nihil obstat, anong pahina, at sinabi ba doon na ibinibenta namin ayon sa katuruan Katoliko ang mga sagrado. Sige, basahin mo. Kailangan mo muna i-accept. Ay, hindi pwede yung ganyan. Pandaraya yan, panloloko yan, parang naniniguro ka yata, no? Ang pangit naman. Pinapakitaan mo ko ng angas mo tapos dadayain mo ko. Religious program ito. Huwag kang mandaya. Basahin mo anong libro, sinong nihil obstat, sinong imprimator, anong pahina, at sinabi ba doon na ayon sa opisyal na katuruan ng Katoliko ibinibenta ang sagrado. Sige, labas. Ipit ka lang. Ay, nako, hindi ako ganyan. Bro, kung talagang sincero ka na nasa larangan ng katotohanan, huwag mong itago, ilabas mo yan. Ilalabas ko nga. Sige, ilabas mo na. Hinihintay ko, ipakita mo sa screen mo ngayon dahil naka-on screen ka naman, ipakita mo sa screen na hawak mo ang naturang libro. Hawak mo ang naturang libro, yung pahina, yung nihil obstat, imprimatur, ipakita mo sa akin kung talagang meron nakalagay dyan na ayon sa opisyal na katuruan ng Iglesia Katolika, ibinibenta ang mga sagradong bagay. Sige, go. Certificate yung certificate. Ay, hindi yan. Iba yun. Yung certificate na 40 pesos. Yun ba? Gawa-gawa lang yun ni Soriano. Gumagawa nga kayo ng peking referensya gaya ng aking Birheng Mariang tagapamagitan eh.
na ginawa raw Diyos si Maria. Eh meron kaming official na libro, wala namang sinasabi doon na Diyos si Maria. Pero ginawa ninyo, akalain mo umabot ng page 163. Tapos yung page 57 to 59 na ipakita sa isa lang page. Oy, alam ko yung sikreto ng ang dating daan. Alam ko yan, bro. Yung 40 pesos, yun 40 pesos. Yun ba? Takot si Gitgan. Yun ba, yun ba? Sabihin mo lang kung tama ba ang ano ko, ang hula ko. Tama ba yung parang resibo na merong 40 pesos? Yun yun. Sabi ko na nga ba eh. Gawa-gawa ng ang dating daan yan. Gaya ng paggawa nila ng babasahing aking Birheng Mariang tagapamagitan na ginawa raw Diyos si Maria. Page 163. Anong 163? Hanggang page 18 lang aking Birheng Mariang tagapamagitan. Kaya nga si Soriano, hindi na humarap kay Father Darwin kasi gagamitin yung libro na aking Birheng Mariang tagapamagitan. Ba't siya umabot ng page 163 tapos ang dulo may ... May ... ang dulo? Librong Katoliko may ... Parang quotation lang yata yun sa ibang libro Kaya, hindi nyo ako maloloko. 40 pesos. Ang galing yung gumawa ng ebidensya, no? Kung sa NBI pa yan, ano yan? Planting of evidence. Ano? Isesend ko nga sa'yo. Kung tatanggapin mo, talo ka na eh. Ayaw mo naman. Alam ko yan, bro. May kopya ako eh. Alam ko yan. Pati yung aking Birheng Mariang tagapamagitan na ginawa-gawa ninyo, may kopya ako. Meron ako original eh. Kaya alam kong hanggang page 18 lang eh. Pero kayo naabot ng page 163. Huwag mo ko lulukuhin. Huwag mo ko lulukuhin. Aware ako sa mga referensya ginagamit ng ang dating daan. O ano? Meron ka bang ibang issue? Gitamon. Si Alvin. Ay nako, napunta na naman kay Alvin Gitamundok. Ang mangyayari naman dito, ibabangga naman ako kay Alvin Gitamundok. Tapos sasabihin mo kaagad, kung sino ang mananalo sa inyo, siyang haharapin ko. Yan ay linya ng mga duwag. Ha? Huwag mong gagamitin si Alvin Gitamundok sa akin. Tapos sasabihin mo, magdebate muna kami. Kung sino manalo sa amin, siyang haharapin mo. Kabaklaan yung ganyang estilo. Sige, ano pang wala akong sinasabing ganyan. Unahan ko na lang dahil mga dating daan na nakakatalakayan ko, sinasabi yan. Magdebate muna kayo ni Alvin Gitamundok. Kung sino ang mananalo, siyang haharapin ko. Yang ganyang mga estilo, kabaklaan yan. Yan yung mga estilo na paatras. Parang ganito ba? Magkikipagdebate ka ba sa akin? Natalo na nga yung leader nyo? Yung mga ganyan? Magkikipagdebate ka ba? Talo ka na. Yung mga ganyan, hindi pa nga nakapagdebate. Sasabihin na agad talo. Yan ay mga linya ng mga takot. Para malaman talaga na talagang lalaban kayo, makipagsubukan kayo, huwag kayo magbigay ng mga linyang ganyan. Pinatay. Pinatay ka agad. Ang bilis naman. Ang bilis naman. Hindi pa nga ako nagsisimula eh. Natakot na kaagad. Ano ba naman yan?